Ayun. So, magandang araw mga titos. So, medyo matagal tayo hindi nakagawa ng video. So, bago ko i-review tong Magine C506 na Magine computer, update ko lang kayo sa mga nangyayari sa amin. So, natapos na nga namin yung Odax 400. Kasi meron kaming pangarap na maging SR ni Tito Joel tsaka ni Ronald. So, natapos namin last month yung 400. Tinapos namin yung Odax Cavite, is yung pinakamahirap. And then, tinapos din namin yung Odax Antipolo. Yun nga, natapos namin yung Subic Odax 400. Isa sa mga talagang pinakamahirap. So, yung video noon, lalabas siya next week ng Sunday. So, abangan nyo yun. So, ito na. Hindi na natin papatagalin to. Itong Magine C506. Ito yung pinadala sa atin para review. Pero, siguro mga a month ago pa yata ito sinensahan, 2 months ago. Hindi ko lang siya ni-review kasi gusto ko siyang masubukan muna. So after 500 kilometers, ni-review ko na siya. Ito na. So finally, nasubukan ko na siya. So kung makikita niyo yung design niya, yan. Decent naman yung design. Actually, halos singgaan din siya noong Edge 530 ko. Yan. So, Garmin Magine. Okay? So, slightly smaller pa itong Magine. So, yung iba kasi, naninibago siya kapag nakabili sila ng Magine. Kasi parang hindi siya katulad ng Garmin. Lahat nandito na. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng third party. Well, at least dito para sa Edge 530 ko. Ngayon, dito sa Magine na to, sa Magine C506, kailangan mo ng one lap fit para ma-set up mo siya. Although, sa umpisa lang, medyo syempre, install ka sa phone mo, tapos saka pa lang siya mag-update dito. Try natin magdagdag ng isa pang screen. So, dagdag lang tayo, add. Gusto lang natin simplified version. Ang gusto mo lang dito is yung speed. Okay? And then, gusto mo naman dito, kunyari, distance. Dalawa lang ang gusto mo makita. So, click mo lang yan. And then, complete. And then, save. Okay, so pag save mo yan, ayan, file synchronization. So, punta ka dito ngayon. Okay, start mo. Okay. So, ito yung kanina kong ginawa. So, ito yung simplified version. Speed and distance. Yun lang, speed and distance. Pero once na makuha mo na yung setup na yun, madali na siya. Madali nang baguhin kung ano yung gusto mong display. Madali na siyang i-tweak kung ano man yung gusto mong display dito. Ito na yung mga pinaka-importante para sa akin as a cyclist na naglo-long ride talaga. Unang-una is yung GPS. Okay? So, kung yung GPS walang problema, hindi siya matagal mag-load, definitely okay siya. So, for me, itong Magine naman, okay siya. Except lang, during the first time na binuksan ko siya, first time ko siyang ginamit, medyo matagal yung GPS. I thought nga medyo nagkaroon ng problema somewhere, pero nung hinintay ko naman, nag-load naman agad yung GPS. And then yung mga following rides ko, mabilis na talaga siyang mag-load. Wala na siyang problema. Pagdating naman sa loading sa Strava, wala rin problema. Kasi nagkaroon kami dati ng wife ko ng Magine. Actually, niregaluhan mo siya ng birthday niya. Ang nangyari, yung model pa nun is C406, yung lower model. So, ang nangyayari is, nagkakaroon siya ng problema every time matatapos yung ride niya, hindi mag-load sa Strava or hindi na-record. But this one, yung sa C506, wala pa akong naging problema. Every time na mag-ride ako, gagana siya. And mag-upload siya sa Strava.
every time. Ano siya, madali lang siyang gamitin. I mean, record mo, stop mo, save mo, mag-upload ka agad siya sa Strava. Walang problema. Ang na-discover ko lang dito is hindi ka makakapag-load ng GPX na lalagpas sa 300 kilometers. Meaning, kung yung GPX mo is lagpas 300, hindi siya maglo-load dito. So, dapat under 300 kilometers lang yung GPX na kaya niyang load. Ang nangyari, nung Audax namin, hindi ko to nagamit dahil doon. Kasi nga, 400 yung sinalihan namin last time. But, syempre, kung beginner ka naman, hindi ka naman siguro lalayo pa ng mas malayo sa 300 kilometers na kailangan mo yung GPX or yung navigation. So, I think okay pa rin siya for a beginner. Now, yung presyo nito, okay, so yung presyo nito is nung chinek ko is around 105 USD lang. Or kung sabihin natin, under 6,000 pesos. Kung sa pera natin. So at least, nasa 6,000 or 6,500 siguro to. So, for me, kung baguhan ka pa lang, syempre, naghahanap ka ng sulit na by computer, na may navigation na, link mag-load sa Strava, syempre kung gusto mong i-record yung mga rides mo, or simply gusto mo lang makita kung ano yung heart rate mo, di ba? Okay na okay to. I would recommend na para sa mga newbies. And 500 kilometers na gamit ko siya, wala naman siyang problema whatsoever. So, battery life niya around 17 hours kung naka full screen ka na hindi namamatay yung battery or hindi namamatay yung screen. Now, kung gusto mo naman yung option na long battery, at least aabot daw siya ng 30 hours. So, ang mangyayari doon is mas mahina yung ilaw sa display, yung brightness, yung backlight niya, hihinaan niya yung ilaw automatically para ma-extend mo yung battery life niya. Yun, madaling gamitin. Sa umpisa lang, yun nga, sa umpisa lang, medyo magkakaroon ka ng konting adjustment pagdating sa pag-setup nito kasi kailangan mo pa yung OneLap-Fit na app para ma-setup mo siya. But overall, ma-recommend ko siya sa mga newbies. And we'll see. After another 500 kilometers, baka gumawa ulit ako ng review. Sabihan ko kayo. But okay na okay to, yung Majin C506. Walang problema pagdating sa firmware, hindi masyadong nag-update, hindi kailangan na maya-maya kailangan mag-update ng firmware. As it is, okay siya. Pag in-open mo, isa rin sa magandang feature nito is yung touchscreen na siya. So, for the price, diba? For the price nitong Majin C506 na around 6.5. Touchscreen na siya. For me, mas intuitive na dito ka na pumipindot kaysa dun sa yung mga lumang modelo ng Garmin na dito pa sa gilid. Although, syempre, sanayan lang yan, no? Pero kasi pag nasanay ka na dun sa touchscreen, parang mas madali siya, parang mas intuitive lang. Diba? Mas user-friendly lang. So, touchscreen na siya, color na rin yung screen. So, isa yun sa magandang feature nitong Majin C506. So yun, maraming salamat ulit sa panonood. Abangan nyo kami nang matapos namin lahat. So, ang next pala namin na ride is 300 kilometers sa Bicol. Gagamitin ko tong Majin C506. Test natin doon. I-load natin yung GPX. And then, after ng 300 namin sa Bicol this month, which is sa 25, then the week after that, magra-ride naman kami ng 600 after a week ng 300. 600 naman dun sa Subic. Samahan niyo kami ni Tito Joel. Sana talaga hindi na masira yung pangarap namin maging super running gear. Salamat.